natin yung salitang Law of Moses, ito ay ano? Ten Commandments. Para rin yan, pag nakita natin yung salitang cross, automatic ang nakikita natin sa ating, nabivisualize natin sa ating isip, ito. Diba? Pero hindi lang yan po ang mga Roman cross. Meron rin ganyang cross. Si Pedro po ay pinako sa ganyang cross. Okay? Meron pong ganyang cross. Okay? Meron pong ganyang cross. At meron rin pong ganyang cross. Okay? Hindi po natin nakikita ito sa ating isip kapag nababasa natin yung salitang cross. Every time we read the word cross, ito nakikita natin. Ganon rin po sa law. Every time nababasa natin ang law, nakikita natin doon sa law yung law of Moses. At pag nakita natin sa ating kaisipan yung law of Moses, nakikita natin yung 10 Commandments. At dito, ini-apply naman natin ito dito. Pinalitan ng kautusan, pinalitan ng pagkasacerdote, therefore pinalitan ng kautusan. Kung kautusan yan ay kautusan ni Moses, at kung kautusan ni Moses yan ay 10 Commandments. Yun po nagiging ano? Yun po yung nagiging kaisipan natin at yun na po yung nakaka-influensya ng ating pong interpretation ng Bible. At yun po ang madalas nating naririnig. Kaya nga po, kung pinalitan ng pagkasacerdote ng mga Levita, therefore, napalitan na rin po yung 10 Commandments. Ibig sabihin, nawala na yung 10 Commandments. Ganun po yung automatic na nakikita natin, itinuturo sa atin ng mga narinig natin sa mga, hindi lang po yung mga preachers natin, pati sa mga denomination. Itong talata pong ating binasa sa Hebrews chapter 7 verse 12. May pareho rin talata yan po. No? Dito po sa Hebrews chapter 10 verse 9. Tingnan po sabi po dito ay ganito. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. Dito makikita natin, nakita naman po. Ito po inabasa natin po sa mga pamphlets na pinamigay noong 1995. Nakita po ng author yung salitang will. Diba po meron nakalagay dyan, will. Nung makita niya yung salitang will, nakita niya sa kanyang isip ang testament. Bakit nakita niya sa kanyang isip yung salitang testament? Di ba yung will, yun yung last will and testament. Di ba? So nakita niya yung salitang testament, therefore, itong testament ay yung covenant, at kung yan ay covenant, yan ay law. Nakita niyo ba yan? Kung paano naglalaro sa isip nila. Yung inuunahan nila yung Biblia. Pag may nakita na silang talata, yung kanilang may naglalaro na kaagad na kung saan-saan at kung saan-saan pumupunta. Nakita nila yung will at naglaro sa kanilang isipan yung testament o covenant. Therefore, kung ito ay covenant, ito ay law. Therefore, kung ito ay law of Moses. At kung ito ay law of Moses, therefore ito ay 10 Commandments. Lumiliit, ano? Unang-una, naliligaw. Pangalawa, mula doon sa generic na law, nalilimitahan sa law of Moses, tapos lalo pang lumiliit doon sa 10 Commandments. So, makikita natin, kapag binasa po nila yan, dahil nga po doon sa, mula sa will, nakakarating doon sa 10 Commandments, pag binasa po nila, ay magiging ang sabi niya, then said he, Lo, I come to do thy will. O God, he taketh away the first. And what is the first? Katatanong nung sa pamphlet, the first is the 10 Commandments. The first is the first covenant. Okay? That he may establish the second. And what is the second? The second is the Gospel, and the second is the New Testament.
po nila yung paniniwala, pero hindi po nila kinoconsider kung ano yung nasa konteksto. At yung po yung nakakatakot at delikado sa pag-aaral ng Biblia. Ang sinasabi nga natin, when the Bible speaks, we should speak. And if the Bible is silent, we should be silent. Pero dito makikita natin, silent ang Bible tungkol sa bagay nito, pero very loud sila sa mga bagay na ito. Why not consider the context? If we really doing our best to study and understand the Bible, why not consider the context? Let the Bible speak. Dahil yun naman talaga ang prinsipyo natin. Let it speak by itself. At kung titignan po natin sa konteksto, at sa aking pagmamadali ng kulang na talaga akong oras kahapon, kaya ito lang mga talata na i-type natin. So, tutuloy lang natin sa pagbabasa dito po sa Hebrews. Nakita natin, ang konteksto po ng chapter 10, bago tayo pumunta sa chapter 7, ang konteksto po ng chapter 10 ay ganito.